Araw mga mare, magpapacheck up kami nila mama. At nakakatuwa nga, nag-abala pa talaga ang kusina ni Majay. Salamat po. At syempre mga mare, bago yun dapat ay fresh na fresh tayo kahit haggard na. At ito pala mga mare yung iniinom natin. Gaya lang ako ng tubig sa baso para makapagtimpla tayo nitong juice. Kaya ayan, kumuha na tayo mga mare. Diyan pala yung mga mare mula sa Chinjiru. Kaya nga dito mga mare, kahit malamig na tubig, hindi siya namumuo. Kailangan mo lang talagang haluin. At ang sarap niya mga mare, at ito rin ang iniinom ni Pangit, kaya naman tingnan nyo, fresh na fresh siya. Tapos ko naman nung uminom ng J smoothie, ito naman uminom naman tayo nito para lalo tayo maging fresh at maging bata. Ito pala mga mare iniinom natin bago tayo umalis ng bahay. Tapos nga natin mga mare uminom, at ito sasakay na tayo ng tricycle. Sa Hagonoy tayo mga mare pupunta kasi doon nagpapacheck up si mama. At ito nga mga mare, malapit na tayo makarating, at ito nag-aabang tayo ng jeep at may nakakilala sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sa wakas nga ay nakasakay na tayo mga mare, pero hindi to diretsong bayan, kaya naman bumaba tayo para sumakay naman ng tricycle kasi nga bahana naman. Ganitong oras lagi ditong high-tide mga mare. Sabi lang din talaga pinagdadaanan ng mga tao dito kasi araw-araw nila itong nararanasan. Siguro nga mga mare, kapag tuyo to, mas magtataka sila kasi nga araw-araw may tubig. Eto na nga mga mare, nakarating na tayo kaya nang bumaba na tayo ng tricycle. Yung mga mare hanggang dito sa bayan ay baha talaga. Nakakatuwa nga mga mare, tumaas daw si mama ng 2 kilo at kalahati. So tuloy-tuloy ang gamutan niya, at kaya pagkatapos namin doon, kumain muna kami dito sa Jollibee kasi gutom na kami. Dahil nga anong oras na to, wala pa kami pananghalian. Dito na lang kami kumain at dumaan. Ayaw pa nga ni mama kumain dito, pero sabi ko sige na, minsan lang naman, at ayun nga humunguya ng person. Banding na rin namin to mga mare dahil si tatay, si mama, ako, si Pangit. At ito naman si Pangit, tamang kain lang din, pagod na rin to. Pagkatapos nga mga mare, nag-grocery na tayo kasi i-grocery natin si tita. Una ko ang kinuha yung gatas nila at etong coffee mate saka etong palaman. Maraming salamat po pala sa nagpaabot ng tulong sa tita ko para mabili ko to. Si tita mga mare wala ng trabaho, tapos matanda na, tapos may sakit pa si tito, kaya maraming salamat po. Hindi din karamihan yung kinuha kong mga noodles kasi hindi din naman mahilig doon sila tita, at kumuha na ako ng mga biskwit. Siyempre etong sabon, kailangan talaga nila tita. Tama sa Diyos sa mga taong nagpaabot ng tulong para sa kanila. Kaya naman hindi naging posible para naman makatulong tayo kay tita. Lalo na ngayon, hindi rin naman nakakapagtrabaho si tita at si tito. Kaya sana kahit papano ay makatulong to sa kanila. Kinuha pala natin mga mare, yun talaga yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Para kahit isang linggo, hindi na nila iisipin kung saan sila kukuha. Umili nga rin ako ng shampoo 3 dosena. Muha na nga rin tayo ng suki card para kapag bibili tayo para kay tita ay may makuha tayong mga points. Sayang din yun mga mare. Ito nga si mama, medyo haggard na rin. Eto si tatay, na-experience siya magpagulong ng card. At na nga, nagbabayad na tayo. Sana lang magustuhan to ni tita. At eto nga, naglalakad na tayo para makahanap tayo ng tricycle na sasakyan natin. At eto, nakasakay na rin tayo sa wakas para diretso na rin kala tita. Wakas nga, nakarating na rin tayo mga mare. At eto pala yung lugar nila tita, nandito tayo nakaraan. Marami din talaga kasi nagtatanong ko bakit hindi namin dinadalo si tita. Medyo busy lang kami, pero ngayon kahit papano may oras tayo, kaya naman dumaan na tayo. Meron tayong munting regalo para kala tita, at sana lang ay magustuhan nila. At eto nga, baha din dito. Ito pala yung bahay nila tita. Sana balang araw kapag meron na tayo ay makapagpatayo din tayo ng bahay para sa kanila. At eto nga, binibigyan na ni Pangit sa kanila. Naalis lang ni Pangit dito sa lagayan para makita ni tita yung regalo natin sa kanya. Maraming salamat sa Diyos kasi napa-experience din natin ito kay tita. Nagsasalita si tita, pero alam ko masayang masaya siya. At least kahit paano hindi niya intindihin ngayong linggo yung kung saan siya kukuha. Lapit na din yung birthday ni tita, kaya naman may surpresa din tayo sa kanya. Si tita din kasi mga mare yung nag-alaga sa amin ng mga bata kami, kaya malapit din kami sa kanya, at siya ang nag-aalaga kay mama kapag may sakit si mama. Kaya kapag nagkapera tayo mga mare, balak din namin patayuan sila tita ng bahay. Ito pala lahat yung napamili natin sa kanya, hindi man ganun kadami, sana nagustuhan niya. Pala ganun karaming noodles mga mare, siguro wala pa yung 10. Kapag gusto nila magmerenda, meron silang mamerenda. Eto, bumili akong malaking toyo, suka. Yun naman si tita nakangiti na parang iiyak. Hindi ko nga napansin, nakuhanan ko pala si tito sa gilid, napakapayat na niya. Kaya nga lang mga mare, hindi ko to naparanas kay tito. Saya sana mga mare kung nakikita ni tito na kahit paano ay meron na tayong narating. Sa isa si tito naniniwala na magtatagumpay ako sa buhay. Makapanghinayang yung panahon na malakas pa siya, na sana ay nagawa na natin to noon. Na sana kahit papano ay nakatulong din tayo sa kanya. Kung makikita pa natin yung ngiti niya, yung boses niya, makakalakad pa siya. Siguro habang
malakas pa yung mga magulang natin habang kaya pa nilang marinig yung mga boss natin, ramdaman yung pagmamahal natin, dapat iparamdam na natin. Makita natin kung gaano natin sila kamahal. Para sa bandang huli, wala tayong pagsisihan. Ito lang kasi mga mare, ang magulang, isa lang yan, hindi yan napapalitan. Kaya dapat mahalin at pahalagahan natin yung mga magulang natin habang malalakas pa. Bukod pala sa mga grocery mga mare, inabutan ko din si tita at ayaw pang tanggapin. Sabi niya, malaking bagay na daw yung binigay natin, pero sabi ko, sige na tanggapin mo para may panggastos ka rin. Hindi ko na nga binidyohan, pero nakita kong umiyak talaga si tita. Hindi siya umiyak dahil sa lungkot, kundi masayang masaya siya ngayong araw. Hindi niya inaasahan. At eto na nga, inaayos na ni tita para naman maitago na niya. Pinasik na nga niya nga mga mare. Eto pala mga mare lahat yun. Mga na nga siya ni Pangat para mapabilis. Ito palang bata na to ay apo niya sa apo. Apo ba sa tuhod mga mare tawag doon? Hindi ko alam. At eto nga nakikita nyo, bagong iyak talaga si tita. Nagsasabi na ang magulang daw natin ay hindi naman talaga natin obligasyon silang dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi naman daw natin sinabi sa magulang natin na gusto nating mabuhay. Pero sa totoo lang mga mare, kaya naman natin tinutulungan yung mga magulang natin. Kaya tayo nagsisikap hindi dahil sa obligasyon natin sila, kundi dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Ito nga, nagpapaalam na tayo at bago yung nakita ko si Tito at ay nabutan nga nila ng biskwit. Kalungkot lang na makita si Tito ng ganyan at ay nga sinusubuan na. Habang malalakas pa sila mama sa si tatay, gagawin ko lahat para may parana sa kanila yung mga buhay na deserve nila. Para pagdating ng araw, wala akong pagsisihan na sana inilagaan ko yung mga magulang ko. O lang, bilang anak, buhay natin yung mga magulang natin kasi ang hirap ng walang magulang. Tapos nga natin mga mari magpa-check up. Eto mga alas 3 na to, pumunta naman kami sa bangko. Kuha pala kami ng investment with protection at eto nga pinapaliwanag na ni sir. Malit man o malaki mga mare para kahit papano makapag-ipon tayo. Sa panahon ng kagipitan meron tayong dudukutin. Kasi maganda din yung mga mare, handa yung future natin. Alam naman natin ang mundo ngayon ay hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Tapos ganun mga mare, eto pumirma na si Pangit at tingin lang ako. Hindi na nga kami nakapag-bis kaya ganyan itsura namin, lalo na ako parang nakapangbahay lang. Kailangan pala ni Pangit pumirma ng 2. At eto nga mga mare, pauwi na tayo nito pagkatapos. At ayan sila, maraming salamat po sa inyo. Ayan nga, for the heart ng mga person. At kung magtataka pala kayo mga mare, eto palang kasama namin si Nakian, kapatid ni Pangit. Kaya naman pagkagaling natin sa bangko, eto, pumunta naman tayo ng Robinson para kumain. Kasama natin yung kapatid ni Pangit at ayan nga siya. Pangatlo pala siya mga mare. At po pala silang magkakapatid. Ayan na nga mga mare, kumain tayo dito kasi gutom na rin talaga kami ng mga oras na to. At treat na rin namin sa kapatid ni Pangit kasi matagal-tagal din sila hindi nagkita, 3 taon yata. Ito nga si Pangit, may pagpiga pa nga ng kalamansi sa toyo. Syempre masarap ang sausawan ngayon. Nakatuwa nga mga mare kasi kasama natin yung kapatid niya kahit papano ay magkasama sila magkapatid ngayon. Sana nga sa susunod kasama na din natin yung mga magulang niya sa mga kapatid niya pang iba para lalo tayo maging masaya. Marami din kami nababasa na sana susunod daw si Pangit naman daw yung mga magulang niya makita. Naku, mag-alala sa susunod makikita niyo na din sila. At habang kumakain nga kami, eto may nakakilala sa atin. Maraming salamat sa iyo kuya at sa panonood nyo. Nagpa-picture nga sila mga mare. Maraming salamat po. Kaya pa nga ako mga mare kasi itsura ko tingnan nyo naman. Walang kaayos-ayos. Ayan, todo ngiti naman ang person. Salamat po ulit sa inyo. Kung talaga lubos maisip na mararanasan natin yung ganito yung tipo may magpapapicture, may natutuwa na nakikita tayo. Kahit saan tayo pumunta, may nagpapapicture sa amin kaya tuwan-tuwa kami. At kinagabihan nga mga mare, may dumating sa atin na ulam. Sa kusina ni Majay, sobra-sobra po kami nagpapasalamat sa effort nyo. Sobra naman na po yung nagawa nyo, pero grabe nag-effort pa talaga sila pumunta sa atin kahit malayo. Yan na nga, inabot ko na nga. Eto, magpipicture tayo para may remembrance din tayo. At dito kami sa liwanag kasi walang ilaw. Po pala ang may-ari. Maraming salamat po Mama Jai. Kakatuwa lang no, may mga taong mababait talaga. At eto mga mari dinala niya. Tuntua nga kami, sakto wala kami ulam. Grabe talaga yung busy namin at hindi na rin talaga kami nakakapagluto. Muli po, maraming salamat sa kusina ni Bajay at tunay na napakasarap ng kanilang ulam. Pala mga mari dinala na sisig, lechon, tapos etong baka, tapos lumpia sa sipo yung nasa loob. Salamat po. Na naman tayong pagsasaluhan na magkakasama na buong ating pamilya. At eto pala siya sa malapitan. Nandun siyang sausawan. Eto siya mga mari, yung sinasabi ko kanina. Hindi ko alam yung tawag dyan pero hipon yun nasa loob. At eto namang sisig, isa sa paborito ko sa kanila. At etong lechong kawali.
At eto mga mare, baka ata to, pero di ko alam kung anong tawag na luto dyan. Mga mare, baka makita nyo ako na mataba na ako. Ang sarap pa naman ng pagkain na ganito. Naku, hindi mo talaga maiwasan na hindi kainin. Eto nga, may pahabol pang atsara. Amat pulit sa inyo.